Alam po natin na ang karinderya ay bahagi na ng ating buhay, lalo na sa ating edad. Mura, mabilis, at hindi na kayo mag-isip kung ano ang lulutuin para sa tanghalian. Pero ang mga pagkain ito, na minsan ay nasa labas na ng matagal, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema. Baka po dahil sa kalusugan nyo, mas delikado na pala ang kainan na ito kaysa sa inaakalan nyo. Pero huwag po kayong mag-alala, sa video na ito, hindi po namin kayo sasabihan na iwasan ang karinderya. Sa halip, ibabahagi namin ang 4 na simpleng paraan para makapili kayo ng karinderyang ligtas, para patuloy ninyong ma-enjoy ang mga paborito ninyong ulam nang hindi nag-aalala, at para hindi na kayo alalahanin pa ng inyong mga anak at apo. Manatili po kayong nanonood dahil ang mga tips na ito ay mahalaga para sa inyong kalusugan. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga anak at apo, para malaman din nila ang mga paraan ng ligtas na pagkain sa labas. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood. Nais po naming marinig mula sa inyo. Marami po sa atin ang lumaki sa kultura ng karinderya. Simbolo ito ng simpleng buhay at masarap na pagkain. Ngunit ayon po sa mga payo ng mga doktor na nakatutok sa kalusugan ng mga senior, habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating immune system. Dahil dito, ang mga mikrobyo na hindi nakakasama noon ay maaaring maging dahilan na ng matinding sakit ngayon. Kaya mahalaga po ang pagiging mas maingat. Hindi naman po natin kailangang iwasan ang mga paborito nating kainan. Ang kailangan lang po ay maging maalam sa ating pagpili. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na dapat ninyong bantayan. Ang bawat isa ay may kasamang simpleng solusyon. Una po, pag-usapan natin ang panganib ng tinatawag na lutong bahaw o lutong pinainit. Madalas po, ang mga karinderya ay nagluluto ng maramihan sa umaga. At ang mga hindi po maubos ay iniinit na lang ulit kapag may umorder. Ayon sa mga gabay pangkalusugan, ang mga pagkaing inilalabas-pasok sa ref, at iniiwang nakatiwangwang sa labas, ay maaaring pamugaran ng mga bakterya na nagdudulot ng sakit sa tiyan, tulad ng E. coli at Salmonella, mga uri po ng mikrobyo na nagiging sanhi ng matinding pagtatay at pagsusuka. Sa ating edad, ang matinding pagtatay ay maaaring humantong sa dehydration o pagkukulang sa tubig sa katawan, na lubhang delikado. Kaya, ano po ang maaari ninyong gawin? Kung nasa tapat na kayo ng karinderya, tingnan nyo po ang mga ulam. Ang mga luto ba ay mukhang sariwa? May mga singaw pa ba? O tila ba'y matagal nang nakalantad? Piliin po ninyo ang mga ulam na madalas nauubos at laging niluluto, tulad ng pansit o mga ulam na may sabaw. Ang maliit na pagbabagong ito ay makatutulong upang maiwasan ang sakit sa tiyan. Ikalawang punto, pag-usapan naman natin ang mga pagkain na mataas sa taba, asin, at asukal. Aminin natin, ang mga paborito nating ulam ay kadalasang matataba o maaalat, yung mga lutuin na punong-puno ng mantika at panlasa. Pero, ang labis na pagkain ng mga ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na presyon ng dugo, diabetes, at sakit sa puso, na siyang mga pinakakaraniwang kondisyon ng mga senior. Halimbawa, ang mga prito. Ang fried chicken, lumpia, at lechon kawali ay masarap talaga, ngunit ang mantika na ginagamit ay kadalasang paulit-ulit na ginagamit. Ang mantikang pinainit ng paulit-ulit ay nagiging sanhi ng mga kemikal na masama para sa inyong puso. Samantala, ang mga ulam na napakaalat tulad ng adobo o tosino ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo, lalo na kung madalas itong kinakain. Kaya, ano po ang inyong magagawa? Mayroon pong mas masustansyang pagpipilian sa karinderya. Subukan po ninyong piliin ang mga inihaw o sinabawan, tulad ng inihaw na isda o sinigang. Ang mga ito ay mas mababa sa mantika at mas mainam para sa inyong kalusugan. Maghanap din po ng mga ulam na may maraming gulay, tulad ng pinakbet o ginisang monggo. Ang simpleng pagpili na ito ay makatutulong sa pagkontrol ng inyong presyon ng dugo at asukal. Ikatlo, pag-usapan naman natin ang kalinisan sa paligid at paghahanda ng pagkain. Dahil po sa ating edad, mas madali tayong kapitan ng sakit. Kaya, hindi lang po ang pagkain ang mahalaga, kundi pati na rin ang kalinisan ng lugar kung saan ito hinahanda at inihahain. Kapag tumitingin po kayo sa mga karinderya, subukan po ninyong tingnan ang paligid. Malinis ba ang mga lamesa at upuan?
Maayos ba ang pagkakaayos ng mga kubyertos na madalas ay nasa isang lalagyan lang? May mga langaw o ipis ba sa paligid? Ang mga maliliit na senyales na ito ay mahalagang palatandaan ng pangkalahatang kalinisan ng lugar. Isa pang dapat tingnan ay ang mga naghahanda ng pagkain. Nagsuot ba sila ng apron? Malinis ba ang kanilang mga kamay at kuko? Kung napapansin niyong hindi malinis ang lugar, mas mainam po na humanap na lamang ng ibang mapagkainan. Hindi po ibig sabihin nito ay kailangan niyong maging demanding, kundi ang kalusugan niyo po ang pinag-uusapan dito. Pang-apat, pag-usapan natin ang madalas gamiting pampalasa, ang monosodium glutamate. Sa Pilipinas, madalas po nating ginagamit ang monosodium glutamate para mas maging malinamnam ang ating mga luto. Habang ang monosodium glutamate ay kinikilala bilang ligtas ng maraming organisasyong pangkalusugan, ang ilan po ay may sensitivity dito. Ang mga sintomas ay maaaring maging pananakit ng ulo, pag-init ng mukha, o pagiging masama ng pakiramdam pagkatapos kumain. Kaya, kung napapansin nyo na sumasakit ang ulo ninyo o parang nanghihina kayo pagkatapos kumain sa isang partikular na karinderya, maaaring isa sa mga dahilan ay ang monosodium glutamate. Ang maaaring ninyong gawin ay maging mapagmatsyag sa inyong katawan. Kung may napapansin kayong hindi magandang epekto, subukan niyong humanap ng ibang kainan o pumili ng mga lutuin na mas simpleng inihanda. Sa kabuuan po, tandaan natin ang 4 na mahalagang checklist na dapat ninyong tingnan sa susunod na kakain kayo sa karinderya. Una, piliin ang mga sariwang luto. Ikalawa, maging maingat sa mga pagkaing mataas sa taba, asin, at asukal. Ikatlo, huwag baliwalain ang kalinisan ng lugar mismo. At ika-4, maging maalam sa mga potensyal na epekto ng monosodium glutamate sa inyong katawan. Ang layunin po ng video na ito ay hindi ang pigilan kayong kumain sa karinderya, kundi ang bigyan kayo ng kapangyarihan. Sa pagiging mas maalam sa inyong mga pagpipilian, hindi nyo kailangan isakripisyo ang lasa o ang inyong budget para sa inyong kalusugan. Maliliit na hakbang lang po ang kailangan para maging ligtas kayo. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share. I-share ang video na ito sa inyong mga anak at apo para malaman din nila ang mga paraan ng ligtas na pagkain sa labas. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na mahalaga para sa inyo. Anong paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? E-comment naman po ninyo sa ibaba. Tandaan po, ang kalusugan ay kayamanan. Manatili po kayong ligtas, maalam at malusog.